taong isda. At nakatira siya sa dagat. At mahilig naman siya sa isang pinya. SpongeBob ang pangalan niya. Francis, Little Mermaid tayo. Mali. Yeah. So, anyways, sa nakalipas na panahon, ating natunghayan kung paano nagsimula ang pagmamahalan ng sirena na si Ariel at ng prinsipe na si Eric. Alam nating lahat na silang dalawa ay mula sa magkaibang mundo at maikli lamang ang panahon ng kanilang pagkakakilala. Ngayon, ating mapapanood ang pagsubok na kanilang haharapin upang mapanatili at mapalakas ang kanilang pagsasamahan sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Sa tagal ng panahon ng pagsasama, tila lumala yung bumabagang pag-irog sa isa't isa na nagmistulang sa naglahong alon at inumay isang pangarap na pilit hinahanap. Hinahanap saan? Ng dalawa. Nasaan kaya ang inaasam na pagmamahalan? Ito ba'y nasa trabaho, nasa paglalakbay, o nasa sariling tahanan? Kumayan natin ang aming Hey, round of applause again. Good luck. Sunod na araw, pagkatapos ng kasal ni Eric at ni Ariel, si Ariel ay agad-agad ding lumibot at nag-explore sa buong kaharian. Dahil sa kanyang curiosity sa human world, napadalas at araw-araw na siyang lumalabas ng kanilang tirahan para lang mag-observe sa mga gawain ng tao. Wow, ganyan pala ako nandito. open sabi, open happiness. Galing na naman. Hindi rin magmapigilan ni Eric ang kanyang asawa sa kanyang gawain na ito sapagkat si Ariel ay nagkakagulang na mag-wander off on her own sa kanyang paligid. Dahil dito, pinili niya na lang na maglayag ulit si Taga kaysa mag-antay kay Ariel sa castle niya buong araw. Ganito na pang Bro! Ano ba tayo? Hindi mo sila. Nagkikita na lamang ang mag-asawa tuwing gabi at madalas ay hindi na sila nakakapag-usap dahil sa pagod. Kumot. Isang gabi, dahil sabik na si Eric sa kanyang asawa, kailangan niya magkaroon ng quality time with her. Galing sa trabaho, stress si Eric. Si Eric naman ay nagpalalax. Relax pa ako. Relax. Napatingin si Eric kay Ariel ng malagkit. Si Ariel, tumingin din. Lalapit ng dahan-dahan si Eric. Mukhang may binabalak. Ano kaya ito? Umiti ng todo si Ariel. Sabay sabing, Wait lang, kalmitigo muna. wait! At naligo na nga si Ariel. Dahil matagal na rin hindi nakabalik ng dagat si Eric, madalas ay sobrang tagal niya maligo. Namiss niya kasi ang feeling na nakalubog sa tubig. Sa sobrang tagal niya maligo ay madalas na nakakatulog na si Eric sa kakaantay. So, makalipas ang 3 oras, ay sa wakas at natapos na rin siya. Makalabot ko na. Eric, baby. Tawagin baby. What? Why? Nagtatakbo ako sa'yo. Bakit naman, Eric? Lingawan mo ako isda. Tao ko ngayon, may paa ako. Kasi namiss na kita eh. Ayun mo naman kasi, I miss the ocean. Namiss kita, kailangan kita dito. Next time na lang. Anong next time? Balik time tayo next time. Ayun, gusto ko kanina eh. Fast is fast. Ayun na nga, galit na ako sa'yo. Teka, ano Kanina ba kasi gusto ko yan? eh. Ano ba yan? Ba't mo tinatawag? Ayoko to, akin to. Conjugal property. Kalokohan! Nasa pick-up natin yun. Kasi ito yung album natin eh. Talaga, patingin na. Ito yung masayang araw natin na naglalandian lang tayo. Tingin na. Hawak mo na eh. Pwede namang tingnan mo na. Di ba nga naglalandian tayo? Alam mo siya. Kasi
Flashback. Flashback. Noong bata pa si Elle, ay madalas siyang sumasama sa kanyang tatay na fishing. Ang kanyang tatay ay habang sila ay lumalayang isang araw, si Eric ay nakahuli ng malaking isda at naging sobrang proud sa kanya ang kanyang ama dahil dito. Daddy, oh! Fish! Kaya nang namatay ang kanyang ama, nakahiligan niya na ang paglalayag sa dagat at pakikinig ng music sapagkat naaalala niya dito ang kanyang pamilya. So, ayan yung story ng picture na yan. OMG! The fish looks so familiar. Bakit? This is my mommy. Nanay mo yun? Kaya superpowers kasi. Ang pangit niya! Jeans. Ba't mo ka? Mean. Ano superpowers niya? Ba't Kasi we turn into fishies. queen siya tas pangit na fish? Tago nga eh. Pangit na fish eh. Hindi. Kasi the point, you killed mommy. Hindi ko naman kasi alam. Hindi. Ba't ka ba nagagalit? Eh, kasi you killed mommy. Hindi ko nga alam eh. Alam mo, galit na galit ka parang Angry Bird. Bakit? Sarap mong itapon sa dagat. Isda! Akala ko ba Angry Bird? Ang gandi na kanya. Bakit pig? Bakit? Kasi ang taba mo. Wait ako. Wait! Kingdom ko to. Ikaw umalis dito. Isda! Alis. Doon. At umalis na nga si Eric. Kawawang Eric, walang kamuwang-muwang, outdated masyado. Palibhasa, puro trabaho at di na nakikinig sa asawa. Samantalang, si Ariel naman, puro na lang sikreto at di naman nagtatanong. Anyway, si Ariel ay nagdesisyon na magsumbong sa kanyang daddy. Daddy, Daddy! Where's your trident? Wala pa. Kasi I'm gonna kill Eric. He killed mommy. What? How dare you keep this information, Daddy? I hate you, Daddy. Landers. I don't know. Let's go. Bawal ka malis. Why not? Magalit ang daddy mo. Ang tingnan mo. Galit din ako sa kanya. Bawal ka malis. Hindi, let's go. Umalis si Ariel kasama ang kanyang mga kaibigang vloggers. Saan kaya sila pupunta? Samantala, sa kaharian ni Prinsipe Eric, sa lupa, bumisita ang kanyang mga kaibigang prinsipe dahil nabalitaan nito ang kanyang problema. Chester, nasan ka? Sir! Ano naman ginagawa mo? Ang ganda mo na naman. Eh, pagchikahan ka naman sa mga babae doon. Tawagin mo na yung bisita. Okay. Okay, coming from the deserts of Agrabah, Aladdin Malikot Kamay! Give him a round of applause. What's up, bro? Mag-tasting ka. Kamusta na yung Jasmine? Okay naman. Tumaba na siya. Uy! Ano yan? Mariel, balik mo. Hindi ka pa nagbabago? Dati. Minsan, nung nag-umpisa kami, nananakaw ako siya ng gamit. Pwede ko siya sadya. Pero ngayon,